Wala akong pangpaaral sa anak mo. Pero ang anak ko ay anak mo. Bahala ka sa anak mo at anak ko. Praise the Lord! Amen! Magpapabaya kaya ang Diyos? Yun ang faith. Yun ang pangatlong mata. Ang inyong third eye ay yung mata ng pananampalataya. Praise the Lord! Amen! Na umaasa ka sa isang bagay na hinihiling mo, hindi pa nangyayari, subalit tinatanggap mo na. Kiniklaim mo na nangyari na at ibinigay na sa'yo. At magpapasalamat ka na. Buhayin ninyo ang faith nyo. Faith without action is dead. Praise the Lord! Amen! Panginoon, kung kalooban mo mang ibang bansa ako, magpuproduce ako ng passport ko. Kung kalooban mo mang ibang bansa ako, bibigyan mo agad ako ng employer ko. Kung kalooban mo mang ibang bansa ako, bahala ka na sa financial na gagamitin ko. At ang lahat ng bagay, kung kalooban nga ng Diyos, magiging smooth lang yan. Praise the Praise the Lord! Lord! Amen! Babala sa mga bumalik, sa mga pabalik-balik. Huwag niyo nang hintayin na kung kayo ay aalis pa, masaraduhan ang pinto at di na kayo makabalik pang muli. Babala, sapagkat merong babala ang pagtalikod. Merong salita ang Diyos na sinabi sa mga tumatalikod sa Kanya. Minsan mo na naranasan ang pag-ibig ng Diyos, narinig mo ng tinig niya. At umalis ka pa, sapagkat abala ka. Umalis ka, sapagkat meron kang nakitang higit na sa akala mo ay doon ka sasaya at liligaya. At maraming pakana si Satanas na ipapakita sa inyo para kayo ilokohin. Magaling si Satanas manloko. Pero kung meron kang karunungan taglay galing sa Diyos, higit ang karunungan meron ka kaysa kay Satanas. Praise the Lord! Amen! Kaya taglayin ninyo ang karunungan galing sa Diyos. Manatili kayo sa Diyos para makamtan ninyo ang karunungang ibibigay ng Diyos. At oras sa makamtan ninyo yan, pahalagahan ninyo. Huwag niyong baliwalain, pagyamanin, hanggang sa mamunga. At ano ang bunga? Unang-una, makikita mo yung ngiti mo. Praise the Yan Lord! ang unang bunga. Ang ngiti mo, galing sa puso mo. Hindi yung ngiti, dito lamang. Kapag humingiti ka nga, pero ang puso mo, against dun sa ngiti mo. Ibig sabihin, pakitang tao lamang yung iyong ngiti. Kapag ngumiti ka, galing sa puso, dala ang puso. Kaya maaakap mo yung katabi mo. Sige nga, akapin mo yung katabi mo. Ha? Akap. Ang taong totoo ang ngiti kapag umakap yan. Kung pwede lang, huwag na kayong maghiwalay. Pag naramdaman mo na parang ayaw mo yung akap niya, ikaw yung ayaw, hindi siya. Kapagkat dito, kung totoo kang anak ng Diyos, totoo ang akap na yan na ipaparamdam mo sa kapatid mo. Amen! Ano ang sabi ni Jesus? Ang aking ina at mga kapatid ayaw nakikinig ng aking salita at ang sumusunod nito. Kaya kayong lahat ay mga anak ng Diyos na narito. Praise the Lord! Amen! Pagkatapos yung makinig, ay susundin nyo ang inyong napakinggan. Hindi ka masasabing anak ng Diyos kung nakinig ka lamang at pagkatapos mong narinig ay iyong kalilimutan.
Kaya kung gusto ninyo maging tunay na anak ng Diyos, pag napakinggan nyo, gawin agad. Yung salamin, kung anak ka ng Diyos, ngayong araw na to, magkakaroon ka ng salamin. Ang mahiwagang salamin! Praise the Lord! Amen! So, gusto nyo naman magregalo ng salamin, doon sa mga can produce din. Ha? Kung gusto nyo mag-donate ng salamin, sige. Yung may kakayanang bumili sa 10 pisong salamin, at kung meron ka 200, ilan salamin yun? 20! O ilan na narito ang mabibigyan ng 20 na salamin? Ano sabi ng Diyos? Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Pusong takal, siksik, liklik at umaapal pa. Kapag katungalan takalan ang gamitin mo sa iba, yun din takalang yun ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Nagbigay kayo ng time ngayon. Nakinig kayo, binigay nyo ang tainga nyo, binigay nyo ang mata nyo, binigay nyo ang isip nyo, binigay nyo ang puso nyo. Mag-expect kayo kung ano ang kapes. Purihin ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Ano man ang mangyari, maglaglagan man ang bubong, magtumbahan man ang mga gusali sa paligid, makakangiti pa rin kayo at makakapagsabi kayo sa Diyos ng purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Salamat sa Diyos! Ang lahat ng naliliwanagan ay hindi naguguluhan sa pagdating ng mga pagsubok sa buhay. At hindi yan ang dapat pagtuunan ng pansin, tumayo na lamang kayo. Kapagkat ang oras ay mahalaga, at hindi nyo dapat sayangin. Kung kayo'y nakikinig, narinig nyo ang sinabi ng tinig. Praise the Lord! Amen! Di ba rin nakatayo kayo? Na may isang tinig na naririnig kayo? O lamang ang nakaupo kayo na barado ang mga tenga nyo? Praise the Lord! Amen! Ang taong nasa Diyos na, mabilis ang kilos niyan, pagkat wala siyang dapat aksayahin para sa Diyos. Mabilis ang kilos at galaw, sapagkat aktibo ang senses niya. At ano ang 3 treaty na dapat tandaan ng tao? Tibay ng loob, Talas ng pakiramdam, tamang at desisyon. tamang desisyon. Ano ang tamang desisyon? Tumayo Tumayo. ka at huwag mo sayangin ang mga salita na naririnig mo. Hayaan mo ang upuan na yan, nasira siya at mamaya na ayusin yan. God is good all the time. Praise the Lord! Amen! Di kayo aware. May ikpit ang lingkod. Pagkat tinubog siya ng Espiritu ng Diyos. Kung hindi siya naging aware, wala siya dito sa unahan. Kung hindi niya pinalagaan ng Diyos, wala siya dito sa unahan. Kung hindi niya inuna ang Diyos, wala siya dito sa unahan. Simple. Alin ang mahalaga? Yung tinig o yung pagupo? Kaya manatili ang tainga mo na nakikinig ka. Anong man ang nangyari, nagpagsakan man ang lahat, pati ang taong katabi mo bumagsak. Huwag niyong hayaan nakawin ni Satanas ang napakahalagang mga mensahe na ito. Hindi kayo aware. Pagkat nandun kayo sa sitwasyon na nangyari, doon kayo nakatingin. Ang taong matalino, hindi niya palalagpasin ang bawat minuto na hindi niya marinig ang mga mensahe ng Diyos. Kaya kayo narito ay para sa Diyos. Kung sabihin ng tinig na tumayo kayo, may magagawa ba kayo? Kung sabihin ng Diyos na alisin ang upuan na yan, may magagawa ba kayo? Kung doon kayo, maliliwanagan, gagawin niya ng Diyos.
Na hindi dapat comfort ang hinahanap ng tao. Umalis kayo doon sa comfort zone na yan. At naranasan ng lingkod yan. Tumayo 4 na oras. Habang nagpupuri sa Diyos. Tumayo. Magdamag. Basa. Buong katawan. Pati damit. Pagka tinahanap niya ang Diyos, hindi niya hinahanap ang comfort. Kapag kung comfort ang hanapin mo, doon ka na sa bahay mo, patulog ka magdamag. Pero dahil ang Diyos ang hinanap mo, lumapit ka doon sa gawain ng Diyos. Nandun ang Diyos. Di mo kayang mainitan? Minsan lang ito. Isang araw lang naman. Pag uwi mo, tutok mo ang electric fan sa'yo. Kung may aircon ka, tutok mo ang aircon sa'yo. Di ba? Nahirapan ka dito, nainitan ka. Kasama mo ang Diyos dito. Mamuhay na kayo ngayon. Na kahit ano ang mangyari, basta kasama niyo ang Diyos. Praise the Lord, amen! Ibang gawain nito kaysa sa iba. Uulitin ko sa inyo. Nag-iisa lamang ang babae nito na nasa unahan nito. Pero kung hindi kayo susunod sa sinasabi ng Diyos, hindi niya kayo kailangan. Ang taong hindi nagpapahalaga sa Diyos ay hindi kailangan ng lingkod. Kaya kung gusto mo na makita na pinapahalagahan ka ng lingkod, pahalagahan mo ang Diyos. Praise the Lord, amen! Marami pa kayo na si Satanas sa paligid. Makinig kayo, ha? Ganyan naman si Satanas eh. Mapapapansin lang niya nasa tao kung papansinin niya. The Lord, amen! Kung hindi mo papansinin si Satanas, wala naman siyang magagawa. Pagkat wala na siyang kapangyarihan. Magkakaroon lang siya ng power kapag sinamahan mo galing sa iyo yung power ni Satanas. Sapagkat may power ka galing sa Diyos. Kapag sumama ka kay Satanas, magsusupply ka ng power kay Satanas. Kailan pa nangyari yan? Di ba't ngayon lamang? Di ba? Ang tagal-tagal na ng gawain ngayon na nasira yung upuan. Kapagkat masarap ang inyong naririnig ngayon. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen! Kapagkat kayo lahat ay naniniwanagan, nauunawaan ninyo ang buong katotohanan. At ayaw ni Satanas mangyari yun, na kayo ay bumalik sa piling ng Diyos. Wala siya makakasama sa impyerno. Kaya magpakatalino kayo, anuman ang sitwasyon na inyong maranasan sa buhay. Huwag na huwag niyong kalilimutan na ang Diyos huwag niyong iwan. Huwag na huwag niyong kalilimutan na ang Diyos nandiyan nakatunghay. Ano ang sabi ng Diyos? Just call my name and I'll be there! Praise the Lord, amen! Para yun sa mga anak niya. Doon sa mga tumatanggap sa Diyos. Kapag hindi ka kilala ng Diyos, hindi ka makakatawag sa pangalan niya. Kapag meron mang maririnig ang Diyos pero hindi niya alam kung nasaan mo. Kapag hindi niya alam kung nasaan ka. Kapag hindi ka sumasama sa Diyos. Lahat ng tao ay tatawag sa ngalan ni Jesus. At ano ang sabi ng Diyos? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanya ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. Praise the Lord, amen! Kaya kung matalino ka, hindi mo alam ang mangyayari sa buhay mo. Wala ka kasing hawak. Diyos lamang ang may hawak ng lahat ng bagay. Ang katalinuhang tataglayin mo ay ano?
Siguraduhin mo ngayon pa lang na ikaw at ang Diyos ay magkasama. Praise the Lord, amen. Siguraduhin mo ngayon pa lang na talagang kasama mo ang Diyos. Yun lamang ang dapat mong gawin. Kapag ang bawat umaga at ang bawat pangyayari sa buhay mo ay hawak na ng Diyos. Diyos ang bahala sa iyo. Paano ka makakasiguro na hawak na ng Diyos ang buhay mo? Paano ka makakasiguro na kasama mo na nga ang Diyos? Ano sabi ng Diyos? Ang aking ina at mga kapatid, na sabi ni Jesus, ang aking ina at mga kapatid ay ang nakikinig ng aking salita at ang sumusunod nito. Kaya ngayon nakapakinig kayo. Enough ba yun? Hindi. Nakapakinig ka at sumunod ka sa napakinggan mo. Praise the Lord, amen. Yun ang kasiguruhan. Yun ang assurance mo na talagang kasama mo nga ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay sumasama lamang sa mga gumagawa ng kanyang mga ipinag-uutos. Praise the Lord, amen. At ano ang sabi ng Diyos sa mga anak? Igalang mo ang iyong ama at ina. At kayong lahat na narito ay anak ng mga magulang ninyo. The Lord, amen. Amen. Igalang mo ang iyong ama at ina. At igalang mo ang Diyos na iyong ama sa papaanong paraan. Kapag sunod sa kanyang kalooban. Praise the Lord, amen. Walang excuse. Walang excuse kahit ano. Kayong lahat na nakarinig na ng salita ng Diyos. Kasi, sa linggo kasi, walang excuse. Cancel mo lahat ng lakad. Maniningil kasi ako. May nasingil ka ba? Hihiyain ng Diyos sa mga taong pala